Teka muna, nako, malapit na ang, kailan ba yung kampanyahan naman sa lokal? Sabi ng iba naku, matagal na ako nag-umpisa, kahit March 20 yata, no? Doon, no? Ito, nasa linya po natin, Comelec Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso, makiki-update tayo sa mga nangyayari, election preparation, gun ban, at saka yung mga kontrabigay. Chairman, magandang umaga po. Hello, Chairman. Magandang umaga po, Sir Melo. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, kailan nga po yung umpisa ng kampanyahan sa lokal? Tama po kayo, March 28 po magsisimula ang kampanyahan para sa local election. pero kita naman natin sa paligid, ang lalaki ng mga poster ng mga local candidates ngayon. Alam na alam mo sila yung mga tatakbo Dahil sunod-sunod yung pare-parehong mukha. Ayan, Tama po kayo, Sir Melo. Wala pa ba silang nilalabag nung lagay na yon, Chairman? Wala daw po kasing premature campaigning, sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec. At yan po ay nakalagay din kasi sa batas. So kakailanganin baguhin natin ang batas upang maparusahan sila kung sakasakali magkakaroon ng premature campaigning bilang isang kasong kriminal. Opo. Teka, dito tayo sa preparation. Nasaan na ho ba tayo sa ating preparasyon para sa eleksyon 2025, Chairman? Sir Melo, 90% na po na na-imprenta yung mga balota na kailangan natin. More or less, 8 milyon na lamang na mga balota ang kailangan nating imprenta. Siyempre po, kinakailangan humabol naman yung verification ng mga balota. Nung Sabado po, Sir Melo, tayo po yung nag-trusted build na tinatawag para naman sa ating overseas voting system. Yung po kasing sa machine at saka yung sa transmission, natapos na po yan ng early as February 1st week. Kaya po tayo ngayon, ongoing naman yung training ng mga teachers natin sa buong Pilipinas. Opo. Ano po ba yung trusted build, Chairman? Paki-explica po. Yes po, yung trusted build, Sir Melo, parang kumbaga sa yan ay yung pinaka-final na program, final na hardware at software na gagamitin natin. Ang sunod po niyan, Sir Melo, magkakaroon na ng source code review para sa overseas voting system naman. Yung ibig sabihin, iimbitahan natin ang ating mga IT experts at mga citizens arm upang reviewin nila yung code natin upang alamin baka may mga secret na instruction o baka merong mali doon sa code na ipapatupad natin para sa darating na halalan sa overseas voting. Opo. Chairman, nitong last week, para meron ako nadaanan na balita Pero pa rin mga nagpetisyon sa Korte Suprema, yung mga na-disqualify pero pinagbigyan ng Korte Suprema, paano po yun, Chairman, sa balota? Yung pong mga nanalo na, Sir Melo, dalawa po yan, isa sa Bataan at yung isa naman ay dyan sa Zambales. Yan pong mga pangalan nila ay naisama na namin sa balota sapagkat natatandaan po ng lahat, sila po ay nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. So wala po kaming problema sa kanila. Although hindi pa po namin officially natatanggap, Sir Melo, ang desisyon ng Korte Suprema. Ayun, okay. So wala tayong magiging problema, nandun naman pala yung mga pangalan nila. Okay, sige. Dito tayo sa gun ban, Chairman. Kumusta po ang ating peace and order situation at relasyon nito sa umiiral na gun ban? Sa gun ban po, halos 1,450 ang mga naaresto ng mga individual, pribado man o yung mga nasa pamahalaan, at halos 1,600 naman po yung mga nasakutan ng mga armas na daladala ng mga iba't ibang individual. So more or less successful po tayo when it comes to the checkpoint at saka yung pagpapatupad ng gun ban natin. Kaya lang siyempre may mga ilang lugar na nagkaroon ng konting pagtaas ng insidente ng election-related violence sapagkat yan po makikita natin sa bandang area ng Maguindanao at Cotabato at ilang area naman sa Lanao Sur. Pero hindi pa po ganyong kataas kumpara noong 2022 at 2019. Opo. Sige, dito po sa ating mga vote buying, yung mga kontrabigay natin dyan na kampanya, Chairman, meron na ho ba tayong mga nasa kote po tungkol dyan? Pagka po kasi national position, Sir Melo, hindi masyadong gano'n ang insidente ng vote buying. Opo. Siyempre, hindi mo may ine-expect yung mga kandidato for senator na mamigay ng mga tigpa 500 o tig 1,000. Sadyang ang vote buying, tataas yan at magkakaroon ng liwanag kapag ka nagkaroon ng local campaign na, Sir Melo. Kaya siyempre, ang vote buying kalimitan 2 weeks before the election o kaya 1 week before the election. Naandyan lagi yan. Ayun, okay. Kumusta yung pakipag-ugnayan niyo doon sa mga e-wallet service provider, Chairman, tungkol dyan? Sir Melo, nagbigay po sila sa atin ng commitment na sila mismo ay magpupulis sa kanilang mga rank
o sa kanilang organisasyon. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ina-expect natin na mag-i-issue ng circular upang bigyan ng warning din itong mga platform na hindi sila dapat nagpapagamit dito sa issue ng vote buying. Ang atin po talaga minomonitor ngayon, Sir Melo, yung abuse of state resources. Yung bang pamamahagi ng mga ayuda na ginagamit ng mga politiko o kandidato para lamang ipursige ang kanilang sarili. Ayun, okay. Sige po, Chairman. Marami pa tayo sigurong pag-uusapan pag nandyan na yung kampanyahan sa Marso 28. Salamat po sa inyong panahon sa oras na ito. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Salamat po, Sir Melo. Salamat po. Mabuhay po kayo. Apo, Chairman George Erwin Garcia, mga kapuso ng Commission on Election.